York State Trooper na si Callahan ay nasa kanyang squad car na humahabol sa isang bus na may malakas na amoy ng marijuana na nagmumula dito. Inihinto ni Callahan ang bus at sumakay dito at nakita sina Thorny, Mac, Foster at Rabbit na tumutugtog sa kanilang banda. Si Callahan ay nasasabik dahil siya ay isang tagahanga nila at tinawag niya ang kanyang partner na si Wagner. Pinagtripan sila ng mga lalaki tulad ng pagsipa sa kanilang mga betlog at pagkiss sa isa't isa bago sila alukin na sumali sa banda hanggang sa akayin sila ni Mac papunta sa likod ng bus para itulak palabas. Umalis ang bus at hinabol sila ng mga trooper. Pinagbabaril sila at tinamaan si Mac. Tinapon nila ang katawan ni Mac palabas ng bus, dahilan para madisgrasya ang kanilang sasakyan. Ito pala ay isang panaginip lamang ni Rabbit na tila isang madalas na pangyayari. Ang mga lalaki ay nawalan ng trabaho bilang mga lokal na pulis pagkatapos ng isang insidente na kinasasangkutan ni Fred Savage, kaya ngayon ay kailangan nilang magtrabaho sa construction. Nagmamaneho ang mga lalaki sa Quebec, Canada at muling nagsama-sama sina O'Hagan at ang kinaiinisan nilang katrabaho na si Farva upang makipagkita kay Gobernador Jesman. Ipinaalam niya sa mga lalaki na ang bayan ng San Jorge de Laurent sa Canada ay nasa lupain ng Amerika, kaya sinusubukan ng gobyerno ng US ang isang turnover kung saan ang mga lalaki ay magiging mga bagong opisyal ng highway patrol sa halip na ang Mounties. Dumalo ang mga lalaki sa isang rally kasama ang isang grupo ng mga galit na Canadian na pinamumunuan ni Guy DeFranc, isang dating hockey player na ngayon ay alkalde ng bayan. Binato sila ng mga Canadian ng basura na ikinagalit ni Farva at nagbabalak na gumanti sa kanila. Samantala, nakilala ng mga lalaki si Genevieve na nagtatrabaho sa relasyon sa pagitan ng US at Canada. Parehong naaakit sa kanya sina Rabbit at Farva at nagsimula si Farva ng one-sided deal kung saan kailangang putulin ng lalaking hindi makuha si Genevieve ang kanilang hinliliit gamit ang pala. Sinusubukan ng troopers na kausapin si Guy sa kanyang bar. Nung nakaramdam si Guy na malapit na silang ipasara, inutusan niya ang mga prostitute na atakihin ang mga lalaki. Naglalagay ang mga trooper ng karatula sa border nang may 3 bata na may amats ang bumangga sa karatula gamit ang isang kotse. Tinanong sila ng troopers kung saan nila natagpuan ang mga droga at nadala sila sa isang maliit na bahay. Dinala nila ang mga tabletas pabalik sa istasyon at sinimulang inumin ang mga gamot upang makita kung ano ang kanilang kinakaharap. Ipinagpatuloy ng mga trooper ang kanilang investigasyon sa mga kontrabando, ngunit lumala pa ang kanilang alitan sa mga Canadian. Ang Mounties ay nagpa-prank sa mga trooper sa pamamagitan ng pagtago ng mga hilaw na karne sa kanilang istasyon upang maakit ang isang grizzly bear doon. Dinistract ni Thorny ang oso habang si Farva ay kumukuha ng karne para itakbo palabas. Hinabol siya ng oso sa isang porta-potty at tinumba siya. Gumanti ang mga trooper sa pamamagitan ng paghagis ng mga tear gas grenade sa istasyon ng Mounties. Kinidnap nila ang mga Mounties, hinubaran at iniwan sila sa gubat. Pagkatapos ay ninakaw ng mga trooper ang kanilang mga uniforme at nanggugulo sa mga mamamayan upang sirain ang reputasyon ng Mounties. Nalaman ni Guy at Genevieve tungkol sa mga kalokohan ng troopers at nagreklamo sila na humantong sa kawalan ng tiwala sa mga trooper sa paghawak ng turnover. May isa na namang ginawang kalokohan si Farva. Pinangga niya ang isang poste at bumagsak ito. Natuklasan niya na may ilan pang nakatago na mga iligal na droga. Nilapitan ni Genevieve si Rabbit sa istasyon at nagpahayag ng panghihinayang sa kung paano niya hinarap ang sitwasyon sa kanila. Nagsimula silang makipagtalik at gumawa ng sexual na aktibidad sa kanyang mesa. Nang maglaon, bumalik ang mga trooper sa istasyon. Natuklasan nila na nanakawan ang opisina. Pinapanood nila ang dashcam video sa kotse ni Rabbit at nakita nila na habang naglalandian sila ni Genevieve, ilang lalaki na nagpanggap na Mounties ang dumukot sa kanila. Ang Mounties ay matatagpuan ng mga trooper sa isang sawmill kung saan sila ay inakusahan na nagpupuslit ng mga iligal na gamit sa border. Ang totoo pala ay si Guy at ang kanyang mga kasamahan ang tunay na mga kriminal. Naniniwala silang makakatakas sila dahil nasa lupa na ng Amerika ang kanilang lugar. Kalaunan ay isiniwalat ni Guy na si Genevieve
ay kasabwat din nila pagkatapos nilang ikadena sina Rabbit at Genevieve sa isang troso na nakatakdang mahati sa dalawa. Upang labanan si Guy at ang kanyang mga alipores, isinantabi ng mga soldiers at Mounties ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Inamin ni Genevieve na siya ay isang undercover agent sa Ontario Police Precinct. Bago pa mahiwa si Rabbit, nagawa nilang pigilan ng lagari, ngunit natamaan pa din ang dulo ng kanyang ari. Hinuli nila si Guy at ang kanyang mga kasama. Sa isang news conference, nagkasundo ang troopers at Mounties at handang tanggapin na ang mga trooper ang kukuha sa posisyon ng mga Mounties. Pagkatapos ay sinabi ni Jesman na ang pagbabago ay naantala ng 6 na buwan. Pagkatapos pagtawanan ng mga troopers, nagsimulang mag-away ang mga Mounties. Makikita sa huli ang insidente na kinabibilangan ni Fred Savage. Nagsasanay siya para sa isang pelikula nang isama siya ng mga lalaki. Inakyat ni Fred ang puno matapos makita ang isang pusang na trap doon. Sa huli ay bumagsak siya sa puno, ngunit mabilis na nakabawi upang iligtas ang pusa. Pagkatapos ay nabangga siya ng isang truck ng bumbero. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.